guys, Ate Kate here, and for today's video, we're gonna have our day 43 for our daily devotion. Let's pray first. Lord, I'm so blessed today, and I hope yung lahat ng mga nanonood ngayong araw na to ay blessed na blessed din. I pray na makatulong itong word na ito para sa kanila sa araw na ito. And I pray na bigyan nyo sila ng lakas, ng pag-ibig at ng gabay naman yung kanilang kakaharapin sa araw-araw, Panginoon. Ingatan nyo sila, Panginoon, at kayo na po bahala mag-provide ng mga pangangailangan nila, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our Bible verse for today is Matthew 5:44. I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. This is one of the hardest Bible verse for me, I think. If kung kaya nyo to, kudos to you guys. But ito yung talagang napakahirap gawin. This is very challenging. But I believe that this is very possible if we really fully surrender to the Lord. All of our thoughts, 100%. Kasi marami kasing mga Christian they said they are perfect. They said, ang galing-galing ko ng Kristiyano, ang dami ko nang alam, ganito yung paniniwala ko, tama yung paniniwala ko. Tapos kapag nakakita sila ng mga ibang Kristiyano na hindi align sa kanilang mga mindset or kanilang mga principles or paniniwala, biglang sasabihan nila ng masama itong taong to. Or ang malupit pa is saktan nila mismo yung mga taong ito. Nakakalungkot nga lang nung Wednesday, binalita yung pagkamatay ni Charlie Kirk, which is, it's so heartbreaking because lagi ko talaga siya nakikita sa aking social media, sa TikTok, sa lahat. Tapos, pinapanood ko rin yung mga debate niya sa YouTube kasi mas natututunan ako, and then para mas marami rin akong malaman sa word ni Lord. And if ever na ako naman yung pag-usap sa akin about doon, is alam ko yung masasagot ko. And it's just heartbreaking how people will hate you just because iba yung ating mga pananaw sa buhay. Pero may nakita nga akong post na panahon para maging matyaga tayong mga Kristiyano. Ito na yung panahon para maging mas galingan na natin sa pag-share ng Word of God. Ito yung panahon na lalo tayo maging on fire. Because sobrang grabe na yung mundo. Sobrang dumi na ng mundo. Sobrang hirap na ng ating ginagalawan ngayon. Ang daming hate. Even merong namatay na tao pero nagsa-celebrate yung iba. Sobrang ang sakit lang isipin na ayawan ka nila dahil nagsasabi ka ng katotohanan. Aayawan ka nila dahil mahal mo ang Panginoon. Pero ito yung sabi ng Panginoon. Kaya mo bang ipag-pray yung kaaway mo? Kaya mo bang mahalin yung kaaway mo? Kahit nagaano pa kalaki yung kasalanan na ginawa sa'yo, kaya mo ba siyang patawarin? Kaya mo bang sabihin na, pinapatawad kita? Dahil ito yung utos ng Panginoon. At kapag utos ng Panginoon, kailangan nating gawin. Kanya dito, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. So pray, love, bless, and do good to them. Paano mo masasabi na you really love people? Paano mo masasabi na you are really true Christian? Kung pinapakita mo lang yung kabutihan mo doon sa mga mabubuting tao, hindi mo naman maipakita doon sa mga mahirap mahalin. Yun yung challenge natin, guys. If ever may encounter ka man ng mga tao na hindi mo magets, hindi natin nakakaalitan natin, o parang ayaw sa atin ng taong to, marami siyang bagay na maling ginawa sa'yo. Maybe this is for you na nagsasabi ang Panginoon na pray for them, bless them, and just choose to love. So, yun lang po. God bless, and Ate Kate out. See you tomorrow!